Siyempre nag-aalala. Siyempre, kasama mo sa mga kababaihan, biglang nawala siya ng matagal. Siyempre, nalulungkot din kami na nabawasan kami ng isa. Kaya parang ang sakit-sakit din. Nararamdaman ko yung nararamdaman ng pamilya nila kasi nga kasamahan namin si Nanay Leonie, mahalaga sila sa amin. Iniisip ko ang dumi-dumi na niya, nagugutom. Yun ay naalaala ko, hindi na makakain kung saan siya natutulog. Naawa pag ako sa kanya. Mag-aapat na buwan na siyang nawawala. Nakita daw nung kapatid ko, binigyan niya ng pera, tapos pinauwi na niya. Hindi naman niya alam na bumalik uli siya. Tapos sumakay daw ng jeep. Kasama ko lagi yan, Santa Cruz, ano. Ngayon hindi ko na siya maisama kasi minsan umiihi na siya sa pagkakatayo. Kaya hindi ko na siya sinasama. May maghagaran dito sa amin ng tagaan niya tayo, nila. Tagaan nga ay nabundo na salubong niya yung nagtatakbuhan. Nagtihaya siya. Parang napahataw ang ulo. Nagsimula noon yun. Paano kung isang araw magising ka na lang na nabura na ang iyong alaala, wala ka nang matandaan at wala na ring lilinguning nakaraan? Paano mo haharapin ang mga darating pang araw? Kapatid ang ating Vice President para po kung ano po yung tulong ninyo ng ating religion. Kasi may sabi na Abalang-abala sa isang pagpupulong ang grupo ng mga kababaihang ito na mas kilala sa tawag na Kababaihang Lingkod Bayan ng Laguna o KLBL dito sa bayan ng Bai sa Laguna. Mahigit isang dekada na ang kanilang grupo at malalim na rin daw ang kanilang mga pinagsamahan. kami ay tumutulong sa mga halimbawa po medical mission. Kami po ay nagmi-mission sa mga may sakit. Pero sa pagkakataong ito, naiiba ang kanilang proyekto. Ang misyong hanapin ang nawawala nilang kamiyembro, si Lola Julita, 63 years old, mag-aapat na buwan nang nawawala. Siyempre nag-aalala. Siyempre, kasama mo sa mga kababaihan, biglang nawala siya ng matagal. Siyempre, nalulungkot din kami na nabawasan kami ng isa. Kaya parang ang sakit-sakit din. Nararamdaman ko yung nararamdaman ng pamilya nila kasi nga kasamahan namin si Nanay Leonie, mahalaga sila sa amin. Lord, kung sino man po ang tinitigilan ni Nanay Julita, O Lord, tunay nga, O Diyos, sa pamamagitan po ng aming mga kasama ngayon, O God. Lord, walang imposible sa iyo. Kaya ang sama-sama nilang mga dasal ang natitira nilang sandigan, lalong-lalo na ng mga pinakaapektado sa lahat, ang kapatid at anak ni Lola Julita, sina Lola Leonida at Divina. Sa kanyang mga anak, Panginoon. Iniisip ko ang dumi-dumi na niya, nagugutom. Yun ay naalaala ko, hindi na makakain kung saan siya natutulog. Naawa pag ako sa kanya. Mag-aapat na buwan na siyang nawawala. Nito lamang May 5, lumabas daw ito sa kanilang bahay. Dahil madalas naman daw niya itong ginagawa, wala silang nakitang dahilan para ito'y pigilan. Nakita daw nung kapatid ko, binigyan niya ng pera, tapos pinauwi na niya. Hindi naman niya alam na bumalik uli siya. Tapos sumakay daw ng jeep. Yun na pala ang huling beses na masusulyapan nila ang matanda. Aktibo raw noon sa kanilang grupo si Lola Julita. Subalit mula raw nung nag-ulyanin ito, tila sa isang iglap, nagbago na ang lahat. Kaya mas doble ang pangamba ng mga taong nagmamahal sa kanya. Kasama ko lagi yan, Santa Cruz, ano. Ngayon hindi ko na siya maisama kasi minsan umiihi na siya sa pagkakatayo. Kaya hindi ko na siya sinasama. Nabagok raw kasi noon ang ulo ni Lola Julita at ito ang itinuturo nilang dahilan sa karamdaman niya. At dahil sa kahirapan, hindi nila nagawang ipatingin pa ito sa espesyalista. May maghagaran dito sa amin
ng tagaan yata yun, ano nila, tagaan nga, ay nabundo na sa lubong niya yung nagtatakbuhan. Nagtihaya siya. Parang napahataw ang ulo. Nagsimula noon yun. Mabuti raw kapatid at ina si Lola Julita, pero ang katangi-tangi daw sa kanya, ang kanyang pagiging mapagmahal sa kanyang mga apo. At saksi rito ang apo na pinakamalapit sa kanya, si Richard. Kasi siya nag-alaga sa akin. Bali, doon din ako natutulog sa bahay niya. Doon din ako kumakain. Nanghihinayang kasi wala nga siya sa tabi ko. Dahil wala nga akong nanay. Ayon pa sa kanila, singkit ang mga mata ni Lola Julita. Nag-uulyanin na raw ito at wala na raw itong ngipin sa bandang itaas. Agad na kaming umaksyon upang hanapin si Lola Julita. Tiyempo naman na sa aming pananaliksik, napag-alaman naming may kinukupkup na kliyente sa Golden Acres Home for the Aged na tumutugma sa mga palatandaan ng hinahanap naming matanda. Mahilig daw itong gumala at higit sa lahat, makakalimutin na. May 22 nung i-refer sa kanila ang matanda. Natagpuan siya ng mga concerned citizen na doon sa isang harap ng sari-sari store sa Magsaysay Boulevard sa Santa Mesa. So, bali napansin doon na ilang araw nandoon na siya, kaya in-refer siya sa DSWD. Hirap daw si Lola sa pag-alala ng mga impormasyon tungkol sa kanyang pamilya. Kaya hindi rin daw matukoy na mga kinaukulan kung saan siya iuuwi. La, anong pangalan mo? Ano yung pangalan mo? Saan ka nakatira? Doon sa ano, Naaalala mo mga anak mo? Sino-sino mga anak mo? Pero gusto mong bumalik sa kanila. nandun ako sa amin Andun ka sa inyo. Andito ka po sa Golden Acres. Wala ka ngayon sa mga anak mo. Ang unti-unting panlalabo ng kanyang alaala, ang mistulang umaanay sa kanyang tsansa na makauwi sa mga nagmamahal sa kanya. Malakas ang aming kutob. Siya ang hinahanap naming si Lola Julita. Kamukha niya kasi ang nawawalang kamag-anak ni na Divina at Lola Leonida. Kinabukasan, sinundo na namin si Lola Leonida, si Divina, kasama ng dalawang kasapi ng KLBL, pati na rin ang apo ni Lola Julita na si Richard. Mula Laguna, babiyahe kami pa Maynila. Hahayaan naming sila mismo ang kumumpirma kung tama nga ang aming hinala. Makalipas ang 2 oras, narating na namin ang shelter. Nung mga sandaling yon, kasalukuyang nagpapalipas ng oras si Lola Julita. Ilang saglit lang, ang sagot sa kanilang dasal, tila dininig ng Diyos. Ano? Diyos ko, kapatid ko, dito pa. Nandito na pala. Halos hindi nakilala ni Lola Julita ang mga taong nasa kanyang harapan. Tila nananaig na nga ang pagkalimas ng kanyang alaala. Kilala niyo ba ako? Oo. Sino ako? Hindi ko malala. Hindi mo ako kilala. Ako, kilala mo? Oo. Sino ako? Nasaan ako? Saan ako? Ano? Ikaw ang aking anak. Aking anak. Ano? Hindi mo na ako kilala? Nay, bakit ka nagkaganang? Hindi mo na ako kilala?
Ha? Kung hindi mo na ako lala. Ha? Hindi na. Ay, bakit mo ko hinahalikan? Si Lola Leonida, pinipilit namang makilala siya ng kanyang kapatid. Ako si ate. Ate Leoning. Oh, laging ate, laging ate, laging ate. Ang tagal-tagal ko hinahanap. Salamat po at nakuha namin ang kapatid ko. Pilit na sinasariwa ni Lola Julita ang mga alaala tungkol sa kanyang pamilya, pero hirap na hirap pa rin siya. Sa katunayan, maski ang paborito niyang apo na si Richard, parang estranghero sa kanya. Ano pangalan ko? Hindi tayo uwi doon sa ate. Pag hindi mo raw sinabi ang pangalan niya, hindi ka namin isasama. Anong pangalan niya? Ne. Habang si Richard, wala nang nagawa kundi ang yakapin ang kanyang lola. Meron po kasi tayong tinatawag na yung mga matatanda, may dementia. So, yun na po siguro ang nangyayari kay Lola na yung mga memory niya nagde-deteriorate. May mga bagay siyang hindi naaalala. Kumbaga nare-recognize niya sila. Hindi niya lang maalala yung mga pangalan, pero nare-recognize niya kayo na kamag-anak kayo. Marami pang haharaping pagsubok ang grupo ng KLBL. Pero dahil maganda naman ang mga adhikain nila sa buhay, alam nilang sa kanilang pagtutulungan at gabay ng nasa itaas, tiyak na malalagpasan nila ang anumang suliraning darating. Hello po! Kamusta ho kayo? Alam nyo ho, bago po kami nagtampok ng mga reunion stories sa KNJS, nauna na po dyan yung aming programang Sana'y Muling Makapiling at Reunions sa ganyang mga kwento. At ngayon, ang good news po, mapapanood nyo na ang full episodes ng mga ito. Mag-subscribe lamang po sa GMA Public Affairs YouTube channel at ganun din po sa GMA Public Affairs Facebook account. Kita-kita po tayo at mabuhay po ang mga pamilyang